ang kanilang pagkakaibigan, nag-alok siya ng isang piraso ng orichalum. Nagulat ang lahat nang makita ito dahil hindi ito karaniwang metal, kilala ito bilang metal ng mga Diyos at kung gagawing espada mula rito ang sandata ay maaaring nagkakahalaga ng ilang daang piraso ng platinum. Agad ginamit ni Van ang kanyang mahika upang gumawa ng espada mula sa metal, subalit mabilis niyang itinago ang natapos na espada sa likod ng kanyang likuran dahil ayaw niyang malaman ng hari na kaya niyang gawin iyon ng napakadali, sinabihan lamang siya ni Panamera na magsabi ng totoo. Kaya nagpa siya si Van na magsabi ng katotohanan, iginagalang ng hari ang katapatan ni Van at sinabi niyang handa siyang magbayad ng anumang halaga para sa espada, pero sinabi ni Van na hindi niya gusto ang pera. Sa halip ay humiling siya ng permanenteng paninirahan sa nayon, nais niyang mangako si Dino na kahit ano pa ang mangyari ay hindi siya ililipat sa ibang nayon at naunawaan ni Dino ang kagustuhan ni Van, sa tingin din niya ay sayang kung itatago lamang ang talento ni Van sa isang napakalayong lugar. Kaya tinanong niya si Van kung papayag pa rin ba siyang makipagtulungan sa Royal Capital kung magpapadala sila ng isang emissary sa kanya. Pumayag si Van sa kondisyong iyon at naramdaman ni Dino ang paghanga nang makita kung gaano kadedikado si Van sa pagprotekta at pagpapabuti ng kanilang nayon. Dahil dito ay pumayag siya sa kahilingan ni Van at masaya si Van nang marinig ito, pakiramdam niya ay isa na naman itong hakbang papalapit sa tahimik na buhay na matagal na niyang ninanais at makalipas ang ilang sandali. Sinabi ni Dino kay Van na hindi siya maaaring manatiling malayo sa kapital ng matagal. Kaya nagsimula na siyang mag-isip tungkol sa pagbabalik, ngunit bigla nilang narinig ang mga sigaw ng mga taga-nayon at sumisigaw sila na may paparating na dragon papunta sa nayon at mabilis na sinabi ni Van sa lahat na pumunta sa mga depensa at ihanda ang mga adventurer. Sumang-ayon din si Panamera na tumulong na lalo pang nagbigay ng kumpiyansa kay Van na kaya nilang harapin ang sitwasyon. Pagkatapos ay lumipad ang dragon papunta sa kanila sa isang napakadramatik na paraan, lahat ay tumingin sa langit habang iniisip kung ano ang susunod nilang gagawin. Agad napansin ni Panamera na ang dragon na ito ay isang wyvern lamang, at mukhang may isang mage na kumokontrol dito at binanggit ni Aperta na ang mga wyvern ay likas na mga hayop na namumuhay ng magkakasama, kaya hindi ito basta-basta aatake ng isang nayon ng mag-isa. Dahil may mage na kumokontrol dito, posible na may isa pang banta na nasa paligid at tinanong siya ng hari kung posible bang gawa ito ng kaharian ng Yeleneta, at inamin ni Aperta na malaki ang posibilidad na iyon nga ang dahilan. Pagkatapos nito, sinabi ni Dino kay Van na malaki ang tsansa na ang wyvern na ito ay may kasamang maliit na grupo ng mga elite knights, kaya't kailangan niyang maging maingat at isinasaisip ito ni Van kaso alam niyang sa taas na iyon ay hindi aabot ang mga bala ng balista sa wyvern, kaya ang natitirang pagpipilian na lamang ay gamitin ang prototype. Samantala, papalapit na sa nayon si Unamog Yeleneta at ito ang ikawalong prinsipe ng kaharian ng Yeleneta, kasama ang isang grupo ng mga elite knights na nagbabantay sa kanya at ipinaalam ng isa sa mga knight na malapit na silang pumasok sa teritoryo ng kalaban, at ang wyvern ay kasalukuyang nagmasid mula sa himpapawid. Naiinis ang prinsipe sa misyong ito at sinabing hindi siya makapaniwala na siya pa ang pinamunuan sa pagsalakay sa isang napakalayong nayon. Ipinapaalala ng knight na ang hari mismo ang nag-utos sa kanya na pamumunuan ang operasyong ito dahil sa kahalagahan nito. Ipinaliwanag din niya na matagal nang magkaribal ang kaharian ng Yeleneta at ang karatig nitong kaharian ng Scuderia, subalit ngayon na ang tamang oras upang tuluyang tapusin ang kanilang alitan, at siya ang napiling mamuno sa kanilang maluwalhating pangunguna sa digmaan. Sumagot lamang si Unamog na ang pagsakop sa isang malayong nayon na tulad nito ay magiging napakadali lamang para sa kanila, ngunit nang sa wakas ay makarating sila roon ay lahat sila ay nagulat nang makita ang isang buong lungsod na parang matibay na kuta sa halip na simpleng nayon ang inaasahan nila. Hindi maintindihan ng mga knight kung paano sila nakapagtayo ng ganitong bagay sa napakalayong lugar na ito, ngunit tiniyak ng prinsipe na imposibleng nakapagtayo sila agad ng isang ganitong kalaking kuta at ipinaliwanag niya na gumawa lamang ang mga ito ng isang panlabas na anyo na mukhang parang lungsod na may kuta, kaya dapat lamang silang sumulong at kunin ang lupain na iyon. Pinatigil siya ng isa sa mga knight at tinanong kung ano ang gagawin nila kung totoong ang isang tunay na kuta ang kanilang nakikita, ngunit nagalit lamang ang prinsipe dahil tila kinu-question siya nito at muli niyang sinabi na palabas lamang iyon, kaya kailangan nilang sirain agad ang mga pader. Wala nang ibang magawa ang mga knight kundi sundin ang kanyang utos,
kaya gumamit sila ng malaking troso upang subukang wasakin ang pintuan ng kuta pero kahit ilang beses nilang subukan, kahit ang lakas ng 10 Elite Knights ay nagawa lamang mag-iwan ng maliit na marka dito. Hindi maintindihan ng prinsipe kung paano ito posible at sa sandaling iyon ay nagpasya si Van na ipakilala ang sarili mula sa itaas ng kuta. Sinasabing siya ang Panginoon ng nayong ito at maayos niyang tinanong kung ano ang nagdala sa kanila mula sa kaharian ng Yeleneta hanggang sa lugar na ito. Pero sumagot ang prinsipe sa pamamagitan ng isa pang tanong at gustong malaman kung paano niya nalaman na sila ay mula sa kaharian ng Yeleneta. Masaya si Van na tama pala ang kanyang hinala at nilinaw niyang bluff lamang ang sinabi niyang alam niya iyon, ngunit sila mismo ang agad na umamin. Sinabi ni Unamog na dati ay wala namang ganitong mga pader ang nayong ito, kaya gusto niyang malaman kung paano niya ito ginawang parang isang lungsod na may kuta at masayang ipinaliwanag ni Van na nagtulungan lamang siya at ang mga mamamayan upang maitatayo ang mga pader at iba pang pasilidad. Siyempre, hindi ito pinaniwalaan ng prinsipe kaya't naging agresibo siya at inutusan si Van na bumaba, sinasabing hindi siya magpapakita ng awa kahit bata pa ito at binalaan niya na maaaring umatake ang kanyang wyvern mula sa himpapawid, kaya hindi siya maililigtas ng mga pader ng kuta. Agad na inutusan ng prinsipe ang isa sa kanyang mga knight na magpadala ng mensahe sa mage na kumokontrol sa wyvern upang utusan itong umatake. Sinubukan siyang babalaan ng knight na may posibilidad na sila rin ay maapektuhan ng pag-atake, ngunit sinigawan lamang siya ng prinsipe at ipinaalala na ang mga wyvern ay mga dragon, kaya imposibleng matalo ang isa. Nagatubili man ay sinunod ng knight, papakita ng awa kahit bata pa ito at binalaan niya na maaaring umatake ang kanyang wyvern mula sa himpapawid, kaya hindi siya maililigtas ng mga pader ng kuta. Agad na inutusan ng prinsipe ang isa sa kanyang mga knight na magpadala ng mensahe sa mage na kumokontrol sa wyvern upang utusan itong umatake. Sinubukan siyang babalaan ng knight na may posibilidad na sila rin ay maapektuhan ng pag-atake, ngunit sinigawan lamang siya ng prinsipe at ipinaalala na ang mga wyvern ay mga dragon, kaya imposibleng matalo ang isa. Nagatubili man ay sinunod ng knight ang utos ng prinsipe, at tumawa ang prinsipe habang binabanggit na panahon na para malaman nila kung gaano talaga nakakatakot ang mga dragon at tahimik lamang na sinabi ni Van kay Panamera na siya na ang bahala, at agad itong nag-utos na paputukin ang kanilang armas. Ilang segundo lamang matapos itong paputukin ay agad na bumagsak ang wyvern matapos tamaan ng libo-libong maliliit na projectile na nagmula sa itaas. Hindi man lang alam ng prinsipe kung ano ang tumama rito kaya't masayang ipinaliwanag ni Van na ang mga iyon ay mga shuriken. Manipis at magaan ang mga ito kaya't naisip niyang ilagay ang napakarami sa loob ng isang uri ng bomba. Lumapit ang hari sa kanya upang tanungin kung iyon ba ang kanyang prototype at kinumpirma ito ni Van. Sinasabing iyon ang unang beses na ginamit nila ito subalit mukhang naging medyo matagumpay naman. Binanggit ni Aperta na napakalakas ng puwersang iyon, at maaari itong maging kasing banta ng isang elemental mage at doon lamang napansin ni Unamog ang presensya ng hari ng Scuderia. At labis siyang nagulat na makita ang hari sa isang napakalayong nayon. Tinanong lamang ni Van kung nais pa ba nilang ipagpatuloy ang laban, ngunit agad na ibinagsak ng mga knight ng Yeleneta ang kanilang mga sandata at sumuko at di natuwa si Unamog sa nangyari, kaya tinawag niya silang mga duwag at inutusan silang protektahan siya. Nang makita ni Panamera na tila handa pa rin siyang lumaban, agad siyang nagpaputok ng isang napakalaking bakal na bolt sa harap mismo ng prinsipe at sinabi niyang hindi na mamimantes ang susunod at wala nang nagawa ang prinsipe kundi sumuko, at iginiit ni Aperta na talagang napupuno ng sorpresa si Van. Sumang-ayon ang hari at binanggit na si Marquis Ferdia ay nagkaroon ng isang napakahusay na anak, ipinapaalala ng Chancellor na pinalayas ng Marquis si Van mula sa kanilang tahanan. Kaya naisip ng hari na marahil ay hindi kailanman naisip ni Halpa na ang isang taong may mababang ranggo ng magical aptitude ay kayang gumawa ng ganitong mga bagay. Binanggit din niya na kailangan nilang muling pag-isipan ang kanilang pananaliksik tungkol sa magical aptitudes kapag nakabalik na sila sa kabisera. Nang mahuli na ang prinsipe ng Yeleneta para sa interogasyon ay nagsimula si Aperta sa pagtatanong kung ano ang kanilang estratehiya. Siyempre tumanggi si Unamog na magsalita kaya't nakialam si Panamera at tinatakot siya gamit ang kanyang espada, tinatanong kung gusto ba niyang isa-isang bunutin ang kanyang mga kuko o tusukin ang kanyang mga mata. Agad na nataranta ang prinsipe at nagpasya ng magsalita, sinasabing ilang taon na nilang pinaplano ng kaharian ng Yeleneta ang pagsalakay na ito at nagsimula sila sa pamamagitan ng pagsakop sa nayong ito na nasa lupain ni Marquis Ferdia.
at inakala nilang magiging napakadali lamang na kontrolin ang isang napakalayong nayon. Tinanong siya ni Aperto kung balak din ba nilang sakupin ang ibang mga teritoryo, at sinabi ni Unamog na sa mismong sandaling iyon ay may hiwalay na hukbo na umaatake sa lungsod na talagang target nila at ito ang lungsod na kuta ng Scudet. Agad na umalis si Panamera upang ipaalam sa hari na ang Scudet ang tunay nilang target, at sinabi ng Chancellor na kailangan nilang bumalik agad sa Royal Capital at binanggit niya na kailangan nilang agad titipunin ang kanilang mga knight at pumunta upang ipagtanggol ang Scudet. Sumang-ayon ang hari, ngunit bago gumawa ng anuman ay nagdagdag siya ng isang kahilingan at hiniling kay Van na sumama sa kanila sa pagtatanggol ng Scudet. Halatang nagulat si Van sa kahilingan na ito at agad namang inisip ni Panamera na tutol siya sa ideya. Sandaling nag-isip si Van at alam niyang sa ganitong sitwasyon ay karaniwan ay hindi siya maaaring tumanggi, ngunit ayaw din niyang basta sumunod dahil nais niyang manatili at protektahan ang nayong ito kaya't sinabi niya sa hari na lubos siyang pinararangalan sa kahilingan nito, ngunit nilinaw niyang ang pag-alis sa nayon habang ito ay patuloy pang umuunlad ay parang pag-abandon rito. Pag-abandon rito. Ipinapaalala ni Aperto na ang nayong ito ay may mga sandata na kayang pabagsakin ang mga wyvern at may mga depensang kayang pumatay ng mga nakabaluting halimaw at dragon, kaya hindi niya maintindihan kung paano pa ito masasabi na umuunlad pa lamang. Ipinaliwanag ni Van na halos 1/10 pa lamang ng kanyang mga plano ang kanyang natatapos, at marami pa siyang gustong gawin para rito at biglang natawa si Panamera at sinabing talagang nakakatuwa si Van, at hindi na siya makapaghintay na makita kung ano pa ang mas kahangahangang mga bagay na gagawin niya. Gayunpaman, naniniwala pa rin siya na dapat tanggapin ni Van ang kahilingan dahil tungkulin ng bawat noble na tumulong sa bansa kapag ito ay nasa panganib. Ipinapaalala niya na iyon ang kasunduang ginagawa nila kapag sila ay naging mga noble. Hindi na maaaring makipagtalo si Van tungkol dito, kaya sa huli ay pumayag siya at nagpa siya na makilahok dahil iyon ang tungkulin ng isang noble. Gayunpaman ay ipinapaalala niya na mayroon pa rin siyang mga responsibilidad bilang Panginoon ng nayon, kaya nais niyang siya mismo ang mag-organisa ng kanyang mga tauhan. Pinayagan siya ng hari, kaya agad na nakipagkita si Van sa iba at sinabi na katatapos lamang niyang ayusin ang mga depensa ng nayon at ngayon ay kailangan naman niyang umalis upang makipaglaban. Hiniling niya kay Aperto na protektahan ang nayong ito bilang pansamantalang Panginoon habang wala siya. Madali namang pumayag si Aperto kaso tinanong kung magiging maayos ba si Van nang wala siya. Inamin ni Van na medyo nag-aalala siya tungkol dito subalit tanging si Aperto lamang ang may kakayahang pumalit sa kanya bilang Panginoon sa panahong iyon. Pagkatapos ay hiniling niya kina Di at sa orden ng Sito Shiv Ulrich na sumama sa kanya, at sinubukan niyang hilingin kina Til at Kamzin na manatili na lamang sa nayon dahil magiging mapanganib ang laban. Siyempre agad silang tumutol at sinabing tiyak na sasama sila sa kanya. Hindi na sila mapigilan ni Van kaya't pumayag na lamang siya na sumama sila, pero iniisip pa rin niya kung sapat na ba ang grupong ito at nag-aalala siya na baka sabihin ng mga tao sa Royal Capital na kulang ang kanyang mga sundalo nang dumating siya roon. Tiniyak naman ni Di na para sa mga taong nakakaalam ng kanyang lakas ay higit pa ito sa sapat, kaso para sa mga hindi nakakaalam ay mahirap sabihin at sa sandaling iyon ay dumating sina Ortho at ang kanyang grupo, at ibinalita nilang maaari nilang tanggapin ang isang misyon upang bantayan si Van. Tinanong ni Van kung ayos lamang ba iyon at inamin ni Ortho na karaniwan ay wala silang kinalaman sa mga digmaan, ngunit wala naman silang problema kung ang misyon ay bantayan siya. Labis na ikinatuwa iyon ni Van, kaya hiniling niya sa kanila na ipaalam din ito sa iba pang mga adventurer at sinabi niyang magbabayad siya ng isang malaking ginto at 5 ginto sa bawat tao. Napakalaking halaga iyon kaya tinanong siya ni Floriel kung talagang ibibigay niya ang ganoong kalaki. Ipinapaalala ni Van na isinasapanganib nila ang kanilang mga buhay sa misyong ito, kaya nais niyang gantimpalaan sila ng maayos at nagpasalamat si Ortho sa kanyang pagiging mapagbigay at tiniyak na siguradong tatanggapin ito ng lahat. Samantala nagreklamo lamang si Zala at sinabing pinipilit na naman siyang gumawa ng kung ano-ano, ngunit ipinaliwanag ni Van na wala siyang angkop na scout sa kanyang mga knight at totoo naman iyon, kaya inamin ni Zala na may punto siya pero iginiit pa rin niyang kung misyon ito ay gusto man lang niyang tanungin kung tatanggapin ba niya ito o hindi. Ipinaalala ni Van na kung hindi niya tatanggapin ang misyon ay hindi siya makakasama sa barbecue. Agad na natarante si Zala dahil ayaw niyang mamiss ang barbecue kaya napilitan siyang tanggapin ang misyon.
Pagkatapos ay ipinahayag ni Panamera kay Van na babalik siya kay Count Ferdinando upang iulat ang lahat ng ito, ngunit pagkatapos nito ay titipunin niya ang kanyang mga tauhan at agad na pupunta sa Scudet. Ibig sabihin ay maaari silang magkita muli roon at gusto niyang malaman kung anong mga sandata ang dadalhin ni Van. Sandaling nag-isip si Van at iginiit na nais niyang dalhin ang ilan sa kanyang mga imbensyon, ngunit sa ngayon ay hindi niya kayang dalhin ang mga balista. Dahil dito ay biglang nag-alok si Aret na dalhin ang kanyang mithril marionette ang ginawa niya para sa kanya. Medyo nagulat si Van sa ideyang iyon subalit agad niyang tinanggap ang tulong at bago sila umalis ay ipinaalam niya sa lahat na ito ang magiging unang kampanya ng Sito Chivalric Order, at ang kanilang misyon ay ipagtanggol ang kanilang pinakamalaking karatig na lungsod at ito ang Fortress City ng Scudet. Ang kanilang mga kalaban ay ang mga knight mula sa kaharian ng Yeleneta. Dahil matagal na nilang sinusubok ang mga hangganan ng kanilang bansa at hindi tulad nila ay napakarami na nilang karanasan, gayunpaman ay tiniyak ni Van sa kanila na wala silang dapat ikatakot dahil hindi sila pupunta sa pinakagitna ng labanan. Nagtaka ang lahat dito, kaya ipinaliwanag ni Van na ang dahilan nito ay gusto niyang makabalik ang lahat sa nayon ng ligtas at walang masamang nangyari, bilang kanilang Panginoon ay responsibilidad niya ang mga buhay na ipinagkatiwala nila sa kanya. Kaya gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang protektahan silang lahat at dapat din nilang pahalagahan ang kanilang sariling mga buhay. Pagkatapos ng labanan na ito ay sama-sama nilang ipagpapatuloy ang pagpapaunlad ng nayong ito at muling mag-e-enjoy sa isang barbecue. Sa ibang eksena ay makikita si Marquis Halpa na nakatanggap ng balita na nagpadala ang kaharian ng Yeleneta ng mga sundalo upang salakayin ang Scudet. Medyo nagulat siya sa balitang ito ngunit nanatiling kalmado si Halpa at sinabing napakahirap pasukin ang Scudet, kaya hindi ito basta-basta babagsak at nagpasya siyang agad mabuo ang mga sundalo at umalis kaagad, at nagutos din na magpadala ng mga sugos sa mga karatig na Panginoon upang humingi rin ng mga sundalo mula sa kanila. Ipinaalam ng kanyang lingkod na ang nayon na pinamumunuan ng kanyang anak na si Van ay malapit sa Scudet. Kaya marahil ay dapat din silang humingi ng tulong mula sa kanya at agad siyang pinutol ni Halpa at nilinaw na ang nayong iyon ay walang anumang sundalo na maipapadala, dahil halos hindi pa nga sila kumikita ng sapat para makakain. Binanggit ng lingkod na ayon sa mga mangangalakal na dumating sa Royal Capital, nakuha na ni Van ang titulo ng Baron matapos niyang talunin ang isang dragon at muli siyang pinutol ni Halpa at sinabing kasinungalingan iyon, dahil walang elemental magic si Van kaya't imposibleng matalo niya ang isang dragon. Ipinapaalala ng kanyang lingkod na hindi naman isang ordinaryong bata si Van, kaya posible na may nagawa siyang kakaibang bagay at muli siyang pinutol ni Halpa at binanggit na bilasan na lamang ang mga paghahanda dahil ayaw na niyang makakarinig ng iba pang usapan tungkol dito. Sa kabila ng kanyang kumpiyansa, labis na nagulat si Halpa nang makarating sila sa timog na tarangkahan ng Fortress City ng Scudet at makita nilang halos wasak na ang lahat doon, ang mga pader na akala niyang hindi kayang pasukin ay tuluyang nabagsak, at nalaman niya na nangyari ito dahil gumamit ang Yeleneta ng maraming squad ng Wyvern. Agad na inanunsyo ni Halpa na umatras sila upang muling magtipon, ngunit napansin ng mga mage na kumokontrol sa mga Wyvern na naroon ang mga reinforcement ng Scuderia. Hindi nila hinayaan na makaalis ang mga ito at agad nilang ginamit ang mga Wyvern upang maghulog ng mga bomba sa kanila. Hindi nagtagal ay ipinaalam kay Halpa na halos nalilipol na ang kanilang mga puwersa dahil lamang sa pag-ataking iyon, bago pa siya makagawa ng anumang hakbang ay may isang Wyvern ang direktang lumapit sa kanya at sandaling naisip ni Halpa na marahil ay iyon na ang kanyang katapusan. Gayunpaman ay biglang lumayo ang mga Wyvern nang hindi sila tinatapos. Nalabis namang nakakalito kay Halpa at pagkatapos nito ay tumungo ang mga Wyvern sa kanlurang tarangkahan ng lungsod, ngunit madali silang napatumba ng mithril marionette ni Aret. Labis na naguluhan ang mga mage dito kaya't nagpasya silang ipatawag ang lahat ng kanilang Wyvern sa lugar na iyon, samantala ay madaling kinokontrol ni Aret ang mithril marionette at agad nitong napabagsak ang isa pang Wyvern. Halatang humanga si Van nang makita niyang kaya niyang gawin iyon at talagang iniisip niyang napakahusay niya. Nakita ng lahat ang kalagayan ng lungsod at hindi sila makapaniwala na ang Scudet ay maaaring masakop ng ganoon kadali. Binanggit ni Van na mukhang napakalaki ng pinsala sa bahagi ng timog na tarangkahan, at sinabi ni Dee na malamang ay doon tumutugon ang mga knight ng Scuderia, bagaman malamang na mapipilitin silang umatras sa kalagayan ng Scudet ngayon. Ayaw ni Van na lumalagpas sa pakikipaglaban,
kaso alam niyang kung maakit nila ang mga kalaban papunta sa kanila ay makakatulong iyon kaya't nagpasya siyang ipagpatuloy ito upang makabili ng oras para sa mga knight na umatras. Sa sandaling iyon ay mabilis na lumapit